'di ba? Um, Eto pa, kung, gaano kalaki ang epekto ng regional loyalty sa resulta ng eleksyon? Malaki. Alam niyo po yung regional loyalty, like for instance yung, sabihin na natin yung, loyalty ng mga Mindanaoans sa Duterte versus loyalty ng taga Luzon sa mga Marcos. Malaki ang, importansya nito, pero ang problema lang is sometimes nakakalimutan natin that there are certain district or, barangay or region sa Luzon at saka sa Mindanao na hindi naman totally talagang majority is Duterte in the Mindanao or majority is Marcos, um, na supporter. Kaya nga 'di ba po sinasabi nila that regionally, ang tinitignan ng mga political analyst is ano, Visayas. Kasi Visayas most definitely, especially Cebu, ang kalimitan nagdidikta kung sino ang susunod na presidente at vice-presidente because of the votes, because of the political, maneuver na nagagawa nila sa Visayas. Kaya importante natin makita 'yan. Sa akin, I think affected siya, pero kung pag-uusapan natin voter by voter, malaki pa din yung nagiging epekto ng culture na malaki pa rin ang epekto ng polisiya. Ano ba yung polisiya na makakaapekto sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon. So ang dami mga bagay na pupuwede kasi maapektuhan 'yun. Um, kung ikaw naman ang presidente na I probably need to know kung, sa mga nanonood ngayon live at saka magre-replay, ang tanong ko po sa inyo 'no, kung ikaw ay pupuwedeng maging adviser ng presidente or kung ika'y mag-a-advice sa presidente, ano ang dapat niyang gawin para tumaas ang rating niya? Alam niyo po, ang sagot ko diyan, simple lang. Para tumaas ang rating ng pangulo, gawin niya lang yung dapat niyang gawin, that's it. Kasi sa totoo lang wala naman na pong bearing, magpakitang gilas pa siya kasi para sa akin, una, one-term presidency lang ang constitution natin. So wala na siyang hinahabol, hindi na gano'n kalaki. Pero malaki kasi ang mandatong ibinigay sa kanya nung naging presidente siya. So para sa akin, kung ano man yung legacy na gusto niyang ipakita sa Pilipino, yung mga investigasyon na dapat niyang, gawin is kailangan tapusin niya. Yun lang naman ang akin. Kahit na maraming, against sa kanya, eh, kailangan niya talagang ano, eh, kailangan niya labanan 'yun ng ano, ng, panunungkulan, tamang panunungkulan at maging responsable. Ako, ito yung siguro nakukulangan ako minsan sa presidente, yung pagiging accountable sa mga nagawa niya. Ano 'yun? Yung tulad nung sinabi nila last year na meron daw sila ipakukulong na big fish, 'di ba? Alam naman po natin kung ano ang gusto ng taong bayan pagdating sa big fish. Para sa akin, if there are chance dati 'no, at least January nung, pumasok yung buwan na yun, at least siya mismo nagsabi siya na, "Ako'y, nagpapaumanhin, nagkamali kami ng kalkulasyon," 'di ba? Or even the ombudsman na mali na nagbigay kami, nagtaning kami ng oras. Kasi yun pa lang ano yun, eh, mali na yun, 'di ba? Kung hindi mo talaga magawa yung gusto mong gawin, 'di ba, mahirap na ang tao yung magtiwala. Yun lang naman. Kung sa akin lang, eh, di akuin mo kung mali ka, wala namang perfect na tao, 'di ba? At the end of the day, everyone is imperfect. Yun lang naman ang akin. I don't know if you guys have a different opinion about that.